isang pagpalang araw po na buhay pa rin tayo ngayong Lunes na ito. Amen? So, bago po tayo magsimula mga kapatid, tayo po muna ay ko para po sa mahiting panalangin. Hallelujah, Lord, nagpila ka aming Ama, nagpila ka Diyos na aming pinupuri, na makapagnarihan, mapagmahal, ang aming tagapagligtas ay walang iba kundi ikaw lamang, Panginoon. At Lord, nandito po kami sa iyong paanan, nakaupo, at makikinig po kami sa iyong mga salita, Panginoon. At dalangin po namin, O God, na magsukano po ang aming mga puso at mga isipan, para po sa ganon ay maiintindihan po namin ang iyong mga banal na salita, Panginoon, na maituturo po sa amin, O God. Father, we ask for the Holy Spirit, O Lord, Espiritu Santo mo, Panginoon, ang siya pong magtrabaho sa aming kalagitnaan, O God, para po sa ganon, ang lahat po ng aming mapapakinggan ay magiging buhay po sa bawat isa sa amin, O Lord. Father, have your way. Ako lamang ay iyong instrumento, Panginoon. Ikaw ang aming mga ngaral, ikaw ang aming buong, Panginoon. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, praise the Lord. Napakagandang tignan ang mga kapatid na talagang makikita mong uhaw at gutom sa sakalita ng Diyos. Amen? At napakabuti po ng Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng everyday po, araw-araw po na pagkakataon para tayo po ay makapakinig ng kanyang mga banal na salita. At katatapos lamang po ng Holy Week, mga kapatid, at ito po ay isang pagbunita ng kamatayan at muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Jesus. Pero alam niyo po, ang pagse-celebrate po ng Holy Week ay hindi na po natin kailangan ulitin kung ano po yung ginawa ng Panginoon sa krus. Pagkos, ang gagawin lang po natin ay bunitain po natin. Let us remember, alalahanin po natin yung napakalaking sakripisyo niya po para sa bawat isa sa atin. Para tayo po, lahat po tayo dito sa mundo ito, bilang buman o hindi bilanggo, ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan dahil sa kapatawaran na dulot po ng dugo ni Kristo na umagos po sa cross. Kaya sa palag nito mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol po sa kahalagahan ng muling pagkabubuhay ni Kristo. Kaya kahapon po, we have celebrated, ginunita po natin ang muling pagkabuhay o Resurrection Sunday. Bakit kaya natin kailangang alalahanin? Gaano ba ka-importante na dapat alamin natin ang halaga ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Alam niyo po, sabi po ng salita ng Diyos sa Bible, sabi ng Panginoon mismo, si Jesus mismo ang nagdeklara na sabi niya, I am the resurrection and the life. Sabi niya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay buhay. So dito po sa statement po ng ating Panginoon ay makikita po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Pero kahit sabi niya na I am the resurrection and the life, kung hindi po siya nabuhay muli, wala pong katuturan ang versikulo ito dahil mananatili siyang patay. Pero salamat sa Diyos dahil sa kanyang salita na ating nababasa ay makikita natin dito ang napakagandang layunin at plano ng Panginoon. That's why nung namatay si Kristo, nagbunyi po ang demonyo. Sabi niya, yes, wala nang tagapagtanggol ang tao. Namatay na ang Diyos na makapangyarihan at ako na ang magiging Diyos, sabi ng demonyo. Kaya nag-celebrate po ang demonyo nung namatay si Kristo sa cross. Pero hindi po niya alam na sa ikatlong araw, mga kaibigan, ay muling mabubuhay ang Diyos na ating pinagsisilbihan at sinasamba. Ano po ba ang katuturan nito? Kaya sabi ni Paul in 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4. Dahil sa, we are a Bible-based church, At ang itinuturo po namin dito sa simbahan natin na ito o sa Bible study natin na ito ay wala pong iba kundi ang purong salita lamang po ng ating Panginoon. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4. Okay? Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral. Okay? Sapagkat binigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin. Dahil nalaman ni Pablo, ang napakahalagang aral mula sa salita ng Panginoon ay gusto din niyang ipasa sa bawat isa sa atin. Dahil nakita niya ang halaga ng kabutihan at yung
katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos, dahil sabi po ng salita ng Panginoon, malalaman natin, you will know the truth and the truth will set you free. Ang katotohanan na manggagaling sa salita ng Diyos ay kung pananampalatayaan natin o paniniwalaan natin ay magbibigay po sa atin o magdudulot sa atin ng kalayaan. Ano po ang kalayaan na yan? Hindi lang po kalayaan mula sa bilangguan, kundi kalayaan mula sa sakit, kalayaan mula sa kasalanan. Kaya nalaman po ni Pablo ang kapangyarihan ng katotohanan. Kaya gusto din niyang ipasa sa ibang tao. Kaya sabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa atin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Yan ang sinabi ni Pablo sa mga tao. At ang katotohanan na yan ay gusto niyang ipasa sa bawat isa sa atin para ang mga tao na nawawalan ng pag-asa sa buhay, para ang mga tao na nakalubog sa kasalanan, na akala natin yun na yung ating buhay, hindi tayo makaalis sa kumunoy. Alam niyo yung kumunoy, kapag napunta ka sa kumunoy, ang hirap makaalis, kailangan mo ng ibang tao para iakon ka. At dyan mo inihahalintulad ang mga tao na nakalubog po sa kasalanan. Gusto rin man natin umalis mula sa ating pagkakasala, pero wala tayong kapangyarihan dahil tayo pong mga tao ay mahina lamang. Kaya nga gusto natin bumait pero hindi natin magawa. Pati yung alagad ng Panginoon, sabi niya, yung gusto kong mabuting gagawin ko, hindi yun ang nagagawa ko. Pero yung ayaw kong gawin na masama, yun ang nagagawa ko. Yun ang sabi ng alagad ng Diyos. It's because nandito pa tayo sa katawang lupa na ito na makasalanan. Pero salamat sa Panginoon dahil yung tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Yes po, importante po na tanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Dahil siya lamang po, mga kaibigan, ang namatay na Diyos at nabuhay muli. Alam niyo dito sa mundo, napakadaming mga Diyos na sinasamba ng tao. Dahil sa ating kaignorantihan, ay akala natin tamang Diyos ang ating sinasamba. Kaya nga din, sabi ng salita ng Panginoon, my people are being destroyed because of lack of knowledge. Nasisira na disgrasya o namamatay o napapahamak ang ating mga tao dahil sa kakulangan ng kaalaman. Pero salamat dahil sa pagbibigyan natin, pagpapaulak natin, binibigyan natin ng panahon ang Panginoon, binibigyan natin ng tuwang ang Panginoon sa ating mga puso, ay nalalaman natin ang katotohanan mula sa Kanyang salita. Ang ibang Diyos po na sinasamba ng ibang mga tao ay namatay na, pero hindi po sila nabuhay. Nananatili po silang patay. Pero ang Kristo po na ipinangangalandakan natin ngayon, na binibigkas po ngayon, na siyang sinasamba natin at pinuri natin kanina, ay namatay siya, pero siya ay muling nabuhay. Bakit? Ano ang panglugan nun? Bakit kailangan niyang mabuhay? Para ipakita sa atin na siya lamang, mga kapatid, ang tunay na Diyos na dapat sambahin ng mga tao dito sa mundo. Ano ang koneksyon ng pagkabuhay ng Panginoon sa Kanyang kapangyarihan? Alam niyo, kung babasahin po natin sa salita ng Diyos, marami pong ipinangako ang Panginoon na Kanyang gagawin sa ating buhay. Ipinangako po ng Panginoon ang kaligtasan, ipinangako ng Panginoon ang kagalingan mula sa mga sakit, ipinangako po ng Panginoon ang kalayaan para sa mga taong na bilanggo sa kasalanan at pati literal na bilangguan ay ipinangako din po ng Panginoon ang kalayaan. Ipinangako ng Panginoon ang kanyang biyaya, ipinangako ng Panginoon ang kanyang pagsama sa bawat isa sa atin, sa lahat ng ating lakad o lahat ng ating gagawin sa ating buhay kung tayo po ay magtitiwala at mananampalataya. At marami pa pong pangako ang Panginoon. Pero ano ang koneksyon nun sa kanyang muling pagkabuhay? Yan. Dahil siya ay nabuhay, magagampanan niya kung ano ang ipinangako niya. At yan po ang diferensya ng mga Diyos na sinasamba ng ibang tao. Marami din pangako ang Diyos ng ibang tao. Maaaring nung babasahin natin ang kanilang mga libro, ang kanilang mga doktrina, marami din nakasulat doon na pinangako ng kanilang mga Diyos.
Pero ang problema, nung namatay ang kanilang Diyos, hindi na muling nabuhay. So sino ang gagawa sa pangako na sinabi nila sa kanilang mga sumusunod na sumusunod sa kanila? Yan po ang diferensya mga kapatid sa Diyos natin mga Kristiyano. Dahil maraming pangako si Kristo at kayang-kaya niyang gampanan niya dahil siya pong muli ay nabuhay. At nung nabuhay pong muli si Kristo after His resurrection, nagpakita siya sa kanyang mga alagad, nagpakita siya sa kanyang mga disipulo, at nagpakita siya sa maraming tao. At kung babasahin po natin sa 1 Corinthians 15, 8 to 9, makikita po natin dito na hindi lamang sa kanyang mga disipulo nagpakita ang ating Panginoong Yesus nung siya po ay nabuhay. Nagpakita din siya kay Paul, kay Pablo, na isang masamang tao ko. Sabihin na natin na nagpakita siya sa isang masamang tao kasi sabi ni Paul sa nakasulat dito sa Bible, and last of all, He appeared to me also. Nagpakita din siya sa atin as to one abnormally born, may kakulangan. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle, because I have persecuted the church of God. Sabi ni Pablo, ano ang ibig sabihin nito? Habang nung nabuhay muli si Kristo, nagpakita siya sa maraming tao. Pero hindi lang yan, nagpakita din siya sa isang makasalanan. Nagpakita siya sa isang masamang tao, at ito po ay si Pablo. Kaya sabi ni Pablo, I do not deserve, hindi ko deserve na ma-encounter si Jesus sa aking buhay dahil ipinanganak ako na wala sa panahon. Ano, ibig sabihin po nito, parang mali ang kanyang buhay. Ang kanyang buhay ay isang napakalaking pagkakamali. Bakit po ba? Si Pablo po ay napakasamang tao. Napakasama to the point na ipinabilanggo niya na ang mga mangangaral ni Kristo. Ipinabilanggo niya ang mga disipulo ni Kristo. Pinagtawanan niya, pinarusahan niya ang mga apostol ni Kristo. You know, sa Bible po, kung ano ang gagawin mo sa alagad ng Diyos ay ginagawa mo kay Kristo. So si Pablo, napakasama niya, naging masama siya dahil kinutyan niya, pinersecute niya ang mga alagad ng Diyos. So ibig sabihin, nung ginagawa niyang masama sa mga alagad ng Diyos, at ginawa din po niya kay Kristo. Kaya sabi niya dito, hindi ako deserving na magpakita o na ma-encounter ko si Jesus sa aking buhay dahil sa tindi ng aking kasamaan na aking nagawa. Pero na-encounter po niya si Jesus. Kaya ito din po mga kapatid, ang isang encouragement ng bawat isa sa amin, na gaano man po kasama ang ating nakaraan. Lahat po tayo ay makasalanan. Lahat po tayo ay may pinanggalingan na hindi maayos na nakaraan. Marami po tayong bulok sa ating buhay. Hindi lamang po kayo dyan, pati din po kami mga kapatid. Marami din po akong kasalanan. Hindi lang nalantad ang iba. Pero salamat sa Diyos. Dahil ngayon, nakilala natin ang Diyos at binabago niya tayo na unti-unti. Hindi po instant at pagbabago. It is a process, Kasi kailangan natin pagtagumpayan. Hindi po magic ang salvation, mga kapatid. Hindi po dahil tinanggap na natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas na po natin, ay hanggang doon na lang. At paniwalaan natin na tayo ay naligtas na. Hindi po mga kapatid, kailangan po natin sumunod at gawin po ang kanyang kalooban. Kahit makailang beses po natin sabihin na, Lord, ikaw ang ating Diyos, tinatanggap kita sa ating buhay. Ikaw na ang ating Diyos sa buhay na ito. Pero kung wala po tayong ginagawa na aksyon ng ating pananampalataya at muli pa rin natin ginagawa ang mga bagay na hindi po kaaya-aya kay Kristo, ay wala pong kabuluhan ang ating pagiging Kristiyano. Kaya, dahil alam niyo po ang kaligtasan, hindi lamang po sa puso, Hindi lamang po, Lord, Panginoon, Jesus, I love you. Hindi lamang po hanggang sa puso. Kundi sabi niya sa Matthew 7:21, kung babasahin natin yan, sabi niya, hindi po yung nagsasabi ng Panginoon ang maililigtas, kundi yung mga tao na gumagawa sa kalooban po ni Kristo. Kaya ito po ang isang bagay na kailangan natin maintindihan. Namulat po siguro tayo mga kapatid sa katuruan na basta tinanggap mo si Kristo, okay na kahit bumalik ka sa kasalanan. Kapag tinanggap mo si Kristo, okay na kahit
magnanakaw, kahit na bumalik tayo muli sa mga kasalanan na ating ginagawa, ay maliligtas tayo. Hindi po mga kapatid, napakalinaw po ng sinabi ng Panginoon na hindi lamang sa pagsamba sa labi ang nakakapagligtas, kundi ang paggawa po natin sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ngayon po mga kapatid, pinapangaral po ng salita ng Diyos na dahil nabuhay si Kristo, meron pong pag-asa sa bawat isa sa atin. Maaaring tinitignan mo ang buhay mo na isang kamali. Ano? Ay, mali yata ang buhay ko. Sa hindi na lang ako ipinanganak ng nanay ko. Ano? Minsan dahil sa ating mga frustrations, dahil sa mga dreams natin, sa mga hangarin natin na hindi natupad sa ating mga buhay, akala natin mali na yung buhay natin. Akala natin walang saysay ang buhay natin. Or maybe, dahil nagkasala tayo sa Panginoon at nagkasala tayo sa tao, parang wala na, sirain na lang natin ang ating buhay kasi wala naman nagsaysay. Lalo na kung walang dumadalaw, ano? Parang feeling natin talagang pinagtakluban tayo ng langit at lupa. Na wala nang dalaw. Pati pamilya mo parang hindi na rin naniniwala sa'yo. Na pati pamilya mo ay talagang linagyan na ng tundok ang iyong buhay na hanggang dyan na lang, kapatid. Pero hindi po, kapatid, huwag mong pakinggan ang sinasabi ng demonyo, pero ang pakinggan mo ay ang sinasabi ng Diyos. Kung si Pablo, siguro naman, yung kasalanan naman siguro nino, hindi umabot sa kasamaan ni Pablo, na to the point na saktan niya ang mga disciples at mga apostol ni Kristo. Siguro wala pa naman kayong nasuntok na pastor o makalagad ng Diyos. Siguro wala pa naman kayong nanakawan na mga alagad ng Diyos. O kaya wala kayong pinupya dahil may takot siguro tayo sa ating puso na kunyain at sirain o saktan ang isang alagad ng Diyos. Pero alam niyo, si Pablo, kaya sabi niya, ako ang pinakamasama sa aking henerasyon. Dahil even yung alagad ng Panginoon ay nagawan ko ng masama. Pero makikita po natin sa kwento ni Pablo na kahit po siya ay naging masama, pero binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos para iayos ang kanyang buhay. At yan din po ang mensahe na ating pinag-uusapan ngayon. Na dahil sa kaligtasan na natamasa ni Pablo mula sa kanyang pagkakakilala na kay Kristo at pagkaka-encounter sa kanyang buhay kay Kristo, ay nabigyan po siya ng pagkakataon. At yan din po ang gusto niyang ipasa sa bawat isa sa atin. At posible po, baka sabihin natin, imposible, pastora, dahil ang dami kong kasalanan. Imposible, pastora, na magkaroon ako ng chance sa Panginoon dahil ganito ang ating nagawa, ganito ang ating nagawa na napakasama. Wala nang saysay ang ating buhay o wala nang kapag-apag-asa ang ating buhay. Pero dito po natin, kaya po natin pinag-aaralan ang about the resurrection of Jesus Christ para maipakita po sa bawat isa sa atin na dahil sa kanyang muling pagkabuhay, may pag-asa po ang bawat isa. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15, verse 14, and if Christ has not been raised, our preaching is useless, so is your faith. Ano? Kung hindi nabuhay muli si Kristo, walang kabuluhan ang ating pangangaral sa inyo. Wala pong kabuluhan ang preaching natin o Bible study natin ay walang silbi. Pati po ang ating pananampalataya ay wala din pong silbi kung hindi po nabuhay si Kristo. Bakit sinasabi nito? Bakit nakasulat ito? Kasi marami pong tao ang hindi po naniniwala na si Kristo ang Diyos na tunay at tagapagligtas. Meron din pong hindi naniniwala na si Kristo ay nabuhay muli. Kaya sinasabi ng ating binasa na kung hindi nabuhay muli si Kristo, walang saysay ang pananampalataya mo, walang saysay ang Bible study na ito, walang silbi kung hindi nabuhay si Kristo. Pero salamat sa Panginoon dahil nabuhay po ang ating Diyos na si Jesus. Kaya meron pong katuturan ang ating pagsamba. Ano po ba? Bakit mahalaga ang pagkabuhay ni Kristo? Para ipakita po sa atin na tayo po na mananampalataya, kahit mamatay po tayo dito sa mundong ito, kahit po mamatay tayo in the flesh, kahit mamatay tayo, mailibig tayo sa lupa, pero kung namatay tayo na mananampalataya
kay Kristo, mabubuhay din tayo muli gaya ni Kristo. There is a resurrection. Tayo po ay mabubuhay muli dahil tayo po ay dadalhin ng Panginoon sa kanyang kaharian sa langit. Pero kung hindi manabuhay si Kristo, mananatili din tayong patay. Kung mananatiling patay si Kristo, mananatili din po tayong patay. Okay? Kaya salamat sa Panginoon dahil siya ay muling nabuhay at meron tayong pag-asa para sa gayon tayo din po ay mabubuhay sa panahon na tayo po ay, sa panahon po na babalik siya at kukunin niya tayo at kanyang dadalhin sa kanyang arian. Yan po, kaya po tayo masigasig na nagbabawal study para itanim po sa puso ng bawat isa sa atin ang kahalagahan po ng pananampalataya. Dahil ang buhay po natin ay hindi po magtatapos sa kamatayan. Meron pong buhay na walang hanggan. Pero dalawang klase ang buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan sa impyerno, buhay na walang hanggan sa langit. Ang mga tao na mamamatay na nananampalataya kay Kristo ay pupunta po sa buhay na walang hanggan sa kaharian po ng Diyos sa langit. At ang tao na magpapatuloy na magmamatigas at hindi susundin ang kalooban ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa impyerno po ang kanilang pupuntahan. Kaya mga kapatid, dito po sa Bible study natin na ito, ay hinahabol po natin ang oras. Bakit po? Bakit po masigasig tayo na kahit na minsan po yan ang mga kapatid natin, ang mga kapatid natin sa Canada, ating gabi po nila ito. Dito sa Asia, okay lang kasi umaga natin. Pero sa mga kapatid natin, kagaya ni Ma'am Connie, ating gabi sa kanila. Everyday lang na hindi sila natutulog na maaga. Just for you. Kasi ang Bible study po natin ay hindi lamang po Monday. Meron din po Tuesday, may iba namang BGFP. Meron Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Meron double pa nga. Kaya itong Monday na ito, nagkaroon na ng kadoble oras. Kasi hindi namin kayang i-accommodate sa isang oras tama. Otherwise, kung titignan ninyo, ilan na ba tayo ngayon? Meron hanggang 14, akong bilang natin, 13. So kung hindi natin, marami pa ang nagkaroon tayo ng ikalawang team, paano kasi meron pang gustong mag-Bible study din. Kaya pagkatapos ninyo dito, pupunta kami sa kabilang team para mag-Bible study din yung ibang BGFP. Bakit ba namin ginagawa ito? Wala po kaming sahod, mga kapatid. Baka akala nyo po meron kami tinatanggap sa gobyerno. Wala po. Ang sahod po namin, mga kapatid, ay bawat ngiti ninyo dahil sa biyaya ng Diyos na inyong natatanggap mula sa kanyang salita. Kaya kapag nakikita po namin kayo, kasi kahit na malat ang boses namin, sige lang, sige, isigaw pa rin natin ang salita ng Diyos. Kasi habang nakikita po namin na uhay kayo sa salita ng Panginoon, sapat na yan para i-push kami na gawin din ang mga bagay na nakakalulog sa Panginoon. Kaya bakit natin ginagawa ito? Dahil hinahabol po natin ang oras. Hindi po kasi natin pagmamayari ang ating buhay. Maaaring sabihin natin na pastora, bata pa naman ako, 30 years old lang ako pastora, mahaba-haba pa ang buhay ko. Kaya pabanjing-banjing muna ako, relax muna ako pastora, hindi ako nakakaalam o laro lang muna ako. Hindi, may namamatay na 20 years old mga kapatid. May namamatay na 20 years old. May namamatay na ngayon ang kamatayan ay sa lahat po ng edad. Hindi po na bata ka, malayo ang kamatayan sa iyo. Hindi po na malusog ka, malayo ang kamatayan sa iyo. Kung makikinig kayo, mapapanood nyo sa TV, may mga bata, hindi lang matanda ang namamatay. Disgrasya, kaliwat kanan, kahit ayaw natin madisgrasya, pero ayan, nabunggo, o kaya may namatay, o kaya nabaril, o kaya pang mga sanhi ng kamatayan. Pero kapatid, ano man po ang magdadala ng kamatayan natin? At ang kamatayan po ay siguradong darating sa bawat isa. Hindi natin ipinapanalangin na darating na sa ngayon. Pero tanggapin natin na may panahon po na isasakunin natin ang ating buhay sa Panginoon. Pero ang tanong, paano ka ba nabuhay? Paano kung kukunin na nila yung buhay mo? Saan kaya tayo patungo? Sa impyerno kaya o sa langit?
Pero kung pagbibigyan mo ng panahon, paglalaanan mo ng panahon mo ang Panginoon at gagawin mo ang kanyang kalooban, sigurado kapatid, dadalhin ka niya sa kanyang kaharian. Kaya natin po hinahabol ang oras kasi hindi natin alam na bukas makalawa, tayo ibabalik na natin ang ating buhay. Kung namatay po tayo, nananampalataya at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kung si Jesus ay nabuhay muli, ikaw din po ay mabubuhay muli. Yan po ang pangako ng Panginoon. Hindi po tayo hahawakan ng kamatayan. Kung tayo po ay namatay, nananampalataya kay Kristo, bubuhayin tayo muli ng Panginoon para po dalhin niya tayo sa kanyang kaharian. Kasi babalik po si Jesus. Sabi niya, I will go ahead of you and I will prepare a mansion para doon ka titira sa langit. Kaya nauna na si Kristo na tumaas, nung namatay siya, nabuhay siya muli, at ngayon nandun na siya katabi ng Diyos Ama sa langit. At sabi niya, mauuna ako na pupunta doon para ihanda ko ang kwarto ng bawat isa sa inyo. Para sa ating pagbabalik ay kukunin ko kayo at doon din kayo titira sa akin. Dahil kung nasaan kayo, ay doon ko din kayo dadalhin. Yun po ang pangako ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mabisa po, namatay si Kristo pero siya po ay nabuhay muli. Para tayo rin po ay mabubuhay muli kung tayo po ay mamamatay na may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ito lamang po mga kapatid ang ating maibabahagi sa bawat isa sa atin. At huwag po tayong mawalan ng pag-asa, huwag po tayong sumuko, huwag po natin bigyan po ang demonyo sa ating buhay. Dahil ngayon na po nananampalataya na tayo sa Panginoon, mga kapatid, ay pinalikuran na po natin ang demonyo. Kaya huwag na po natin balikan, kaya magpatuloy po tayong manampalataya sa Panginoon at magpatuloy natin gawin ang kanyang kalooban. Dahil yan po ang makakapagligtas sa atin. Hindi lamang po yung pananampalataya sa muso, kundi po yung ating pagtupad sa utos po ng Diyos. Kaya mga kapatid, may pag-asa ka sa buhay na ito at napakasama po ng ating nakaraan. Pero kung ngayon po ay susunod po tayo sa utos ng Panginoon, meron ka kahihinatnan na napakagandang lugar at yan po ay sa piling po ng ating Panginoon sa langit. Salamat po mga kapatid sa inyong pagkikinig at wala po kami ibang kahanin, kundi ang kaligtasan po ng bawat isa at ang biyaya at ang proteksyon po ng Panginoon sa bawat isa sa atin dito po sa lupa ito. Salamat at bago po ibalik sa MC natin, muli po tayo po lahat ay yumuko para po sa isang panalangin. Salamat po Diyos dahil sa iyong mga salita na amin napakinggan ay magbibigay sa amin ng kalakasan at Lord, wala po kaming ibang dalangin kundi po Panginoon, patatagin at palakasin mo po ang inyong mga anak at kaugad na nakapakinig po ng iyong mga salita. Lord, salamat po sa kanilang buhay. Huwag mo pong hayaan na sila po ay manghina. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na sila po ay mawala at bumalik muli sa mga kasalanan na kanilang nagawa, Panginoon. Bagkus, Lord, patatagin mo sila at palakasin mo sila. Hawakan mo sila, Panginoon, para po sa ganon ay hindi po magtagumpay ang demonyo sa kanila. Bagkus, ikaw lamang ang kanilang susundin, O God. Salamat po, Lord. Pagpalain mo ang bawat isa sa kanila, O God. In Jesus' name, amen and amen.